Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1691 hanggang 1700. Ang seryosong tingin ni Severin sa kanyang mukha ay nagpasigurado kay Gilda. Tumanggaw siya at ibinalita kay Severin ang nangyari. Mayroon akong espesyal na konstitusyon. Ito ay napakabihira. Di nagtagal, mas gamaan ang pakiramdam niya pagkatapos sabihin ang totoo. Tumanggaw si Severin. Kung ako ang tatay mo, gagawin ko rin ang bagay na iyon. Hindi ako naniniwala na ang isang ama ay magtitiis na makita ang kanyang anak na babae na mamatay kapag alam niyang may paraan para iligtas siya. Tumanggaw si Gilda. Oo, nagalit din ako sa kanya. Hindi niya ako sinabihan bago siya magdesisyon. Pero naintindihan ko iyon at naintindihan ko kung bakit niya ginawa iyon. Kung ako ang tinanong niya, hinding-hindi ako papayag noong mga oras na iyon. Hindi ko lang akalain na ganoon na lang ang gagawin ni Frederick. Naaliw si Severin. Huwag kang mag-alala. Pagsisisihan niya ito sa hinaharap. Ngayon ay dapat mong pahalagahan ang iyong buhay at mabuhay. Kahit papaano ay lampasan mo siya sa mga tuntunin ng tagumpay at ipaalam sa kanya kung anong katangahan ang pagpipiliang makipaghiwalay sa iyo. Salamat, Severin. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing kalokohan. Tama ka. Kailangan kong gamitin ng husto ang buhay ko. Sa wakas ay nalaman ko na ang totoong nararamdaman niya para sa akin. Mabuti na lang siguro. Kahit papaano mag-sorry ka kaysa magsisi sa huli. Napangiti si Gilda. Bigla niyang napagtanto na mas maayos na ang pakiramdam niya matapos makausap si Severin. Hinaplos ni Severin ang kanyang ilong at nagbiro. Kung walang gustong pakasalan ka sa hinaharap, papakasalan kita. Sisiguraduhin kong mamahalin at aalagaan kita. Bago pa maproseso ni Gilda ang narinig ay mabilis na lumipad si Severin. Natigilan siya habang pinagmamasdan si Severin na mawala. Pag-amin ng pag-ibig ba iyon? Napangiti si Gilda ngunit hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Sa kabila noon, naantig siya at gamaan ang pakiramdam. Samantala, si Frederick, Marcus, at ang mga elder ay malayo na sa Sky Blue Sect. Sa wakas, hindi na nakatiis si Marcus. Frederick, anong nangyari? Anong sinabi sa'yo ni Gilda? Sa tingin ko, napakagaling ni Gilda, kung iisipin kung paano siya nakapag-level up ng napakabilis sa loob lang ng isang gabi. Sinasabi lang nito na isa rin siyang henyo. Napakaganda rin niya. Ano kaya ang nangyari at nagbago ang isip mo? Nalilito ang isang elder. Napag-usapan at napagdesisyonan na nila ang daan patungo sa Sky Blue Sect, kaya hindi nila naintindihan kung bakit nagbago ang isip ni Frederick. Isyu noon ang kalusugan ni Gilda at wala namang masama kung kanselahin natin ang pakikipagtipan dahil doon. Gumaling na siya. Bakit hindi mo siya matanggap? Tanong ng isang medyo may edad na babae. Ngumisi si Frederick. Bakit ko gustong pakasalan ang isang babaeng hindi birhen? Seryoso ka, hindi na birhen si Gilda. Galit na galit si Marcus nang marinig iyon. Sabi niya sabay gigil ng ngipin. Paano siya nang ahas na makipagtalik ng palihim sa ibang lalaki kung engaged na siya sa iyo? Sinasadya ba niya ipahiya tayo? Frederick, hindi tayo pwedeng umalis ng ganito lang. Kailangan nating bumalik at patayin siya. Ito ay kabalbalan. Sabi ng Great Elder. Walang masama kung gusto niyang maghanap ng ibang lalaki kung hindi siya engaged sa iyo, pero ginawa niya iyon habang alam niyang ikakasal na kayong dalawa sa hinaharap. Gago ba siya? Kahit na hindi natin sirain ang Sky Blue Sect, dapat natin siyang patayin. Kung ito ay lumabas, ito ay makakasira sa reputasyon ng sekta at sa reputasyon din ni Frederick. Sabi ng isa pang matanda na may mga ngiping nagngangalit. Tiyak, hindi nila hahayaang mangyari ito sa kanilang sekta. Mr. Marcus, bumalik tayo at hilingin sa kanila na ibigay si Gilda. Kapag tumanggi sila, nagbibigay ito sa atin ng dahilan para sirain sila. Hindi natin dapat hayaang isipin nila na makakatakas sila pagkatapos tayong ay bully. Galit na sabi ng medyo may edad na babae. Gayunpaman, umiling si Frederick at tinutulan ang lahat ng mga mungkahi. Kalimutan mo na yon. Hindi naman talaga kasalanan ni Gilda o ni Mr. Woolrich. Ano? Paano mo nasasabing hindi nila kasalanan kung pinagtaksilan ka niya sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki? Anak,
Alam kong mahal mo si Gilda. Pero paano mo ito matitiis pagkatapos ng ginawa niya sa iyo? Walang lalaking makakatiis ng sakit na ito. Napatulala si Marcus. Sagot ni Frederick. Tatay, alam mo ba kung paano naging mabilis si Gilda na maging level 4 Royal Saint? Iyon ay dahil mayroon siyang bihirang konstitusyon. Ito ang maalamat na Ice Cold Constitution. Sinabi niya sa lahat ang sinabi sa kanya ni Gilda. Natahimik ang lahat pagkatapos marinig ang lahat. Hindi pinagtaksilan ni Gilda si Frederick sa pamamagitan ng pagpili. Napilitan siya dahil sa kanyang konstitusyon, kung hindi man siya ay mamatay. Frederick, tama ang ginawa mo. Hindi nakarapat-dapat si Gilda na maging asawa mo. Sabi ni Marcus matapos itong mapag-isipan. Tumingin siya kay Frederick ng seryoso at sinabing, tama ka rin. Hindi natin dapat sisihin si Gilda o Wulrich para dito. Wala silang pagpipilian. Kung sisirain natin ang sekta nila dahil dito, hindi magiging saysay. Iisipin ng mga tao na masyado tayong mapanghamon at tumawid sa linya. Tumango si Frederick. Alam ko kaya ko sinabi sa inyong lahat na umalis na tayo. Wala akong dapat ikagalit. Gayunpaman, hindi ko siya kailanman papakasalan kung may problema pa rin siya sa kalusugan. Hindi ko lang inaasahan na kakailanganin niya iyon para gumaling ang katawan niya. Tinaas niya ang kamay niya at sinabing, pero nalulungkot talaga ako na pinabayaan ni Mr. Wulrich ang lalaking nag-alis ng pagkabirhen ni Gilda. Sigurado akong higit sa isang tao ang may Sunheart Constitution. Mga henyo rin ang mga taong iyon. Mas mabuting huwag na lang nila akong makita o papatayin ko ang bawat isa sa kanila kapag nakita ko sila. Sigurado akong kakaunti lang ang mga taong may konstitusyong iyon. Kung tumanggi si Wulrich na sabihin kung sino ang lalaki, maaari lang nating patayin ang sino mang may konstitusyong iyon. Isang araw, hahanapin natin siya at papatayin. Tumango si Marcus at galit na sabi. Sa totoo lang, mas hiniling niyang mamatay na si Gilda kaysa hayaang matulog ang lalaki sa kanya. Nakangiting sagot ni Frederick. Hindi ko papatayin si Gilda o gagawin ang anumang bagay sa Sky Blue Sect dahil minahal ko rin naman siya noon. Gayunpaman, hindi ito dito nagtatapos. Kumunat ang noo ni Marcus at nagtanong. Ano bang nasa isip mo, kahit ano pa ang balak mong gawin, susuportahan kita. Gusto kong sabihin sa buong mundo kung paano naging level 4 Royal Saint si Gilda sa magdamag. Gusto kong sirain ang kanyang reputasyon at hayaan siyang maging katatawanan. Sasabihin ko sa buong mundo na ako ang nagtapon sa kanya. Inihayag ni Frederick ang kanyang plano. Tumango si Marcos. Walang problema. Masasabi natin sa mga alagad at ipalaganap ang balita. Hindi magtatagal, malalaman ng iba na hindi na birhen si Gilda dahil nakipagtalik siya sa isang lalaking hindi niya kilala. Oo, balik na tayo. Huminga ng malalim si Frederick at nagpatuloy sa paglipad pabalik sa sekta. Samantala, hinanap ni Wulrich si Gilda. Nag-aalala siya na hindi magawang aliwin ni Severin si Gilda, kaya naisip niya na siya mismo ang dapat tumingin. Gilda, okay ka lang? Tanong niya nang matagpuan si Gilda. Nakita ni Gilda si Wulrich at ngumiti sa kanya. Tatay, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Mas mabuti na sa ganitong paraan. Kahit papaano, hindi na ako malungkot gaya ng dati. Kumunat ang noo ni Wulrich. Ito ba? Tumango si Gilda. Oo, nag-alala ako ng husto tungkol dito, at hindi ko alam kung paano sasabihin kay Frederick. Iniisip ko tuloy kung handa ba siyang patawarin ako at tanggapin pagkatapos malaman na hindi na ako birhen. Kumpiyansa ako na gagawin niya iyon, ngunit sa kaibuturan ko, natatakot pa rin ako. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya. Ngayon tapos na, nakuha ko na ang sagot at hindi ko na kailangang mapuyat magdamag tungkol dito. Napakagaan ng loob ni Wulrich matapos marinig iyon. Natutuwa ako na napagtanto mo na hindi karapat-dapat si Frederick sa iyong pagmamahal. Kung hindi kanya mapapatawad sa maliit na bagay na ito, sa tingin ko, hindi kanya pakikitunguhan ng maayos sa kasal. Natutuwa talaga ako na hindi mo siya pinakasalan. Iyon ay isang sorpresa na tumingin si Gilda kay Wulrich habang nakakaramdam ng pagkatulala. Totoo ba iyon? Akala ko noon pa man ay gusto mo na siya dahil siya ang pinakamalakas sa aking henerasyon.
Bakit mo nasabi iyon sa halip? Inilagay ni Woolrich ang kanyang mga kamay sa likod niya at ngumiti. Oo, yun ang iniisip ko noon. Akala ko mabubuhay ka ng masaya pagkatapos mong pakasalan siya dahil mahal na mahal ka niya. Pero napagtanto kong hindi ka niya mahal gaya ng sinabi niya. Asawa ang hanap mo, hindi bodyguard. Hindi ka nila pakikitunguhan ng mabuti at baka isipin pa nila na dapat ay magpasalamat ka na lang sa kanila. Hindi iyon ang buhay na gusto ko para sa iyo. Tatay, tama ka. Akala niya, nagustuhan ko siya dahil sa mga talent niya. Marami pa siyang sinabi na nakakasakit sa akin. Galit na galit ako. Maraming babae pa daw ang pumila sa kanya. Nagulat talaga ako kung gaano siya kagago. Nagsimulang magreklamo si Gilda. Ito ay ganap na isang magandang bagay para sa akin ngayon na alam ko kung anong uri ng tao talaga siya. Itinaas ni Woolrich ang kanyang kamay at galit na sinabi. Paano nasabi bastos na iyon ang mga salitang ganoon? Oo, ang Sky Blue Sect ay hindi kasing lakas at lakas ng Horizon Sect, pero at least first tier sect din tayo. Wala akong ideya na ganyan ang tingin nila sa atin. Anong kalokohan? Huwag kang magagalit. Dati na ngayon. Magsasanay ako ng husto at sasabihin ko sa kanya na hindi siya ang pinakamalakas at pinakamagaling. Wala na siyang maipagmamalaki pa. Sabi ni Gilda na may mga ngiping nagngangalit at mukhang determinado. Tumanggaw si Woolrich at ipinagmamalaki si Gilda. Talagang natutuwa ako na maaari mong alisin ang iyong sarili mula dito. Napangiti si Gilda. Well, lahat ng ito ay dahil kay Severin. Kinausap niya ako ng matagal at tinulungan akong pag-isipan ito. Marami siyang pinaintindi sa akin. Matapos marinig iyon, mas nagustuhan ni Woolrich si Severin, at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tamang-tama kung magkakasama sina Severin at Gilda. Sobrang talented din ni Severin. Bagamat medyo mababa ang kanyang natamo sa ngayon, naniniwala akong makakahabol siya ng napakabilis. Huwag kalimutan na isa na siyang 4th grade medium rank alchemist ngayon. Hindi lahat ay makakamit iyon. Siya ay lubos na makakahabol sa iyo ng napakabilis kapag siya ay naging isang 4th grade high rank alchemist o 5th grade alchemist. Hahaha. Sa tingin ko mahirap yan. Hindi naman sa hihintayin ko siya at hahayaan ko siyang maabyutin ako. Napangiti si Gilda. Nagpatuloy siya. Sige, huwag kang mag-alala sa akin. Dapat kang maging masaya na naka-recover na ako at maaari na akong mamuhay ng normal. Gagamitin ko ng husto ang aking buhay at magsasanay ng mabuti mula ngayon. Tumanggaw si Woolrich habang sobrang nasiyahan. Natutuwa talaga akong marinig iyan. Gawin mo ang iyong makakaya. Gusto ko lang maging masaya ka. Samantala, bumalik na si Severin sa kanyang bahay. Hinihintay ni Sheila na malaman niya kung bakit siya pinatawag. Severin, bakit ka nila pinapunta? May kailangan ba silang pag-usapan? Ngumiti si Severin at sumagot. Maaari kong sabihin sa iyo ang mga babae ngunit kailangan mong ay pangako sa akin na hindi mo sasabihin sa iba. Huwag kang mag-alala. Pangako. Nagtaas ng kamay si Sheila. Kaya ano yun? Hindi namin sasabihin sa iba. Tumingin si Sheila kay Severin at nagtataka kung ano ang gustong sabihin ni Severin sa kanila. Matapos mag-isip ng ilang oras, nagpasya si Severin na sabihin kina Dayan, Sheila, at Sofia ang tungkol sa nangyari. Gayunpaman, nahihiya siyang sabihin sa kanila na humingi ng tulong si Woolrich para iligtas si Gilda, kaya nanatiling lihim iyon sa pagitan nila ni Woolrich. Sus, kaya ayun naka-recover ang katawan ni Gilda. Nagulat si Sheila sa narinig. Sinabi ni Sofia, ano bang problema ni Frederick? Ibig kong sabihin, tingnan mo lang kung gaano kaganda si Gilda at mahal na mahal niya ito. Kasalanan ba netong si Gilda na nawala ang unang gabi niya sa iba? Paano niya ito masisisi at ipagkakait ang pagmamahal nito sa kanya? Sinabi ni Dayan, ang lohikal na pag-iisip. Sa tingin ko talaga ay mabuti ito para kay Gilda. Kahit papaano, ngayon alam niyang hindi siya mahal ni Frederick gaya ng iniisip niya. Kung pinakasalan niya ito, hindi rin magiging maganda ang kasal niya. Eksakto. Mahalaga ba talaga kung siya ang kumuha ng unang gabi ni Gilda? Abat bastos. Sasampalin ko siya kung nandoon ako. Galit na sabi ni Sheila habang naaawa kay Gilda.
Huwag mong gawin iyan. Ang kanyang ama ay ang sect leader ng Horizon Sect. Magdudulot lamang ito ng kaguluhan sa sekta. Paalala ni Sofia matapos mabigla. Tinapon ni Sheila ang bibig niya at tumawa. Hahaha. Sinabi ko lang naman. Siyempre, hindi ko naman gagawin yon. Tsaka malaki ang agwat sa pagitan ng aming pagkamit. Ang hirap mapalapit sa kanya. Kaya, dapat kayong mga babae ay magsanay ng mas maigi. Kahit papaano, pagbutihin mo pa bago tayo pumasok sa Secret Realm. Ngumiti si Severin. Ngumiti pabalik si Sheila. Huwag kang mag-alala. Nagkaroon lang kami ng pambihirang tagumpay. Nagpapahinga lang kami sa ngayon para masanay ang aming katawan sa bagong lakas. Importante na hindi kami nagmamadali. Ano naman sayo? May pagpapabuti ka ba? Ikaw ang aming pinuno. Umaasa kaming mamumuno ka sa amin kapag nasa Secret Realm na tayo. Sa ngayon ay maayos naman ako. Isa na akong level 8 mid-stage saint ngayon. Maglalaan ako ng mas maraming oras sa alchemy sa ngayon. Pagkatapos, kapag naging stable na ang level ko, susubukan kong maging level 9 saint bago tayo pumasok sa Paradise Secret Realm. Kahit papaano, masigurado kong mapoprotektahan ko kayong lahat kapag nandoon na tayo. Okay. Pero tandaan mo na kailangan mong huminto kapag naabot mo na ang level 9 saint dahil kapag naging royal saint ka, bawal kang makapasok sa Secret Realm. Umaasa kami sa iyo kaya huwag mo itong kalimutan. Nakangiting paalala ni Diane. Sagot ni Severin. Huwag kang mag-alala, natatandaan ko iyon. Kaya, sa palagay ko, dapat akong gumawa ng higit pang alchemy nitong ilang araw at magsasanay na lamang mamaya. Sige. Mag-abala ka sa iyong alchemy. Kailangan din nating ipagpatuloy ang ating pagsasanay. Sabi ni Sheila. Biglang humajejek ng masama si Severin. Hihihi. Kung sino man sa inyo ang librera sa gabi, huwag mong kalimutan akong puntahan. Tatanggapin ko kayong lahat ng bukas ang mga braso. Alam na alam ng mga babae ang sinasabi ni Severin at tumugon sila sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga mata sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala kaming planong istorbohin ka. Napangiti si Sheila. Hindi. Gusto mo. Nakangiting sabi ni Severin. Nagtawanan sina Diane at Sofia. Gusto ng ano? Biglang lumabas si Celine sa kwarto niya. Wala po. Natawa ng may parangal si Sheila. Pinagmasdan ni Diane ang narating ni Celine at napasigaw siya sa tuwa. Kakagawa mo lang ba ng isang pambihirang tagumpay sa level 6 Warrior King? Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakagawa ka ng napakaraming pag-unlad. Humajejek si Celine. Nasa napaka-stable na antas ang aking attainment level, kaya natural lang na gumawa ako ng pambihirang tagumpay. Nagpatuloy si Celine. Pwede ba akong makipaglaro kay Tita Elsa? Nakipag-bonding mabuti si Celine kay Elsa, at madalas na ginugugol ni Elsa ang kanyang librerag oras kasama si Celine. Dahil dito, laging hinahanap ni Celine ang kumpanya ni Elsa kapag may oras siya. Tumanggaw si Diane at pumayag. Siyempre, pero siguraduhin mong babalik ka bago magdilim. Salamat. Ipinapangako ko na hindi ako magtatagal. Ngumiti si Celine bago lumipad. Hindi na niya kailangang lumayo pa, dahil medyo malapit lang ang lugar ni Elsa. Hello, Celine. Ano ang ginawa mo nitong nakaraang 2 araw? Hindi ka namin nakikita sa paligid. Ang mga nakatira sa lugar na iyon ay mga babaeng alchemist. Masaya silang lumapit kay Celine para makipag-chat sa kanya nang makitang dumating na ito. Si Celine ay naging isang itinatangi na figure sa lahat ng babaeng disipulong iyon. Marami silang nakipag-date sa kanya at sobrang protective sa kanya. Inosenteng sagot ni Celine. Nagsanay ako sa pag-iisa nitong mga nakaraang araw, at nagtagumpay ako sa level 6 Warrior King. Hihihi. Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit ako ay isang rehistradong disipulo ngayon? Halos hindi niya naabot ang mga kinakailangan bilang isang rehistradong disipulo dahil sa kanyang level 5 Warrior King attainment. Dahil dito, labis siyang nag-aalala tungkol sa kanyang katayuan sa loob ng sekta. Ang pagkakaroon ng secure na isang pambihirang tagumpay sa antas ng 6 na Warrior King, ang kanyang natamo ay mas mataas kaysa sa pinakamababa at nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki bilang resulta. Kahanga-hangang talento.
Hindi nagtagal at naging level 6 warrior king ka. Oo, ang kanyang mga magulang ay kasing talino rin, kaya asahan mong mamanahin niya ang kanilang talento. Napakaswerte niya na isinilang sa isang pamilya sa isang ama na isang 4th grade medium rank alchemist. Oo, hindi siya magkukulang ng mga table tasks para suportahan ang kanyang paglilinang. Ang mga babaeng alchemist na iyon ay puno ng paghanga at papuri kay Celine. Narinig ni Elsa ang masiglang daldalan mula sa labas at hindi maitago ang saya nang makita si Celine. Celine, wala ka ng pag-iisa ngayon. Hulaan ko. Nakagawa ka na naman ng pambihirang tagumpay, hindi ba? Tama, Tita Elsa. Level 6 Warrior King na ako ngayon. Sisikapin kong maging Warrior Emperor sa lalong madaling panahon. Deklara ni Celine na may matangkad ng ngiti. Tawa ng tawa si Elsa at niyakap ang batang babae. Hahaha. Hindi mo kailangang magmadali. Bata ka pa, kaya maraming oras para sayo. Buti na lang mabagal at matatag ang pag-unlad. May librerag oras ako ngayon, kaya paano kung mamasyal tayo sa bayan sa paanan ng bundok? Okay. Tuwang-tuwa na sagot ni Celine, inaabangan ang isa na namang culinary adventure. Samantala, bumalik si Severin sa kanyang silid at kinuha ang mga espiritual na halamang gamot upang ipagpatuloy ang kanyang paggawa ng tableta. Ang mga halamang gamot ay ginawa sa 4th grade low rank at 4th grade medium rank na mga table tasks gamit ang kanyang napakahusay na kakayahan. Sa isang kisap mata, 8 araw na ang lumipas. Pagkatapos ay pinuntahan ni Severin ang Great Elder, ang Second Elder, at iba pang elder miyembro ng sekta. Natagpuan niya ang mga elder na may palakaibigang laro ng chess sa isang maliit na pavilion. Nang mapansin ang presensya ni Severin, ang Great Elder, si Felipe ay tumawa at sinabi. Hahaha. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ano ang nagdala sa iyo na mamasyal dito ngayon? Binati ng Second Elder, si Samuel, si Severin na may matamis na ngiti. Natutuwa akong makita kang muli pagkatapos ng mahabang panahon. Paliwanag naman ni Severin. Bueno, naging abala ako sa pagpino ng mga table tasks, at ito ang mga bunga ng aking kamakailang mga paghihirap. Nag-ipon ako ng isang mag-asawa para sa aking sarili, kaya't nais kong ibigay sa iyo ang karamihan para ipamahagi mo ayon sa iyong nakikita. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang bote ng porselana ang lumabas sa mesa. Ipinahayag ni Felipe ang kanyang pasasalamat at sinabi. Salamat. Napakahusay mo. Tumayo si Severin at sinabing. Iiwan ko kayong dalawa sa inyong laro ng chess. Dapat akong pumunta at kumuha ng mas espiritual na halamang gamot. Nang makarating siya sa pavilion kung saan nakaimbak ang lahat ng mga halamang gamot, ipinahayag ni Semel ang kanyang pagkagulat. Higit pang mga espiritual na halamang gamot. Ilang mga table tasks ang gagawin niya. Natarante rin si Felipe, kaya kinuha niya ang isa sa mga bote ng porselana at binuksan ito. Ang nilalaman ay nagdulot ng hininga mula sa kanya. Paano sa lupa? Ang bote na ito ay punong-puno ng 4th grade medium rank na mga table tasks. Binuksan ni Samuel ang isa pang bote at huminga ng malalim. Hindi ka panipaniwala. Ang isang ito ay puno na rin. Ang sabi ko, ang kabuuan ng lahat ng mga tabletang ito ay dapat na hindi bababa sa 2,000. Hindi ko akalain na ibibigay niya ang ganoon kalaking dami sa atin ng sabay-sabay. Tawa ng tawa si Felipe at sinabing. Kahangahangang binata. Ang ating mga disipulo ay lubhang nangangailangan ng mga pildores, at ang pangangailangan ay higit pa sa supply nitong mga nakaraang panahon. Ang dami na ito ay magpapahintulot sa marami sa ating mga disipulo na magkaroon ng mga tabletang ito. Ano pa ang hinihintay natin? Napuno ng pananabik si Samuel. Simulan na natin agad ang pamamahagi nito. Ihihinto natin ang laro ng chess dito. Tunay na napakahalaga ni Severin sa ating sekta. Siya lang ang tanging tao na makakapagbigay ng malaking supply ng mga 4th grade medium rank pills sa loob ng maikling panahon. Ang kabuuang pag-unlad ng ating mga disipulo ay tataas ng husto sa lahat ng mga tabletang ito. Agad silang nagpadala ng salita sa mga sabik na alagad. Ano? Kasama ba ang pangalan ko sa mga disipulong dapat tumanggap ng tableta? Sigurado ka bang binanggit nila ako? Hindi makapaniwalang bulalas ng isang piling alagad. Isa siyang level 5 saint,
at ilang taon na ang nakalipas mula noong huli siyang tumanggap ng tableta. Ang huling tableta na natanggap niya ay isang 4th grade low-rank pill, na hindi masyadong epektibo sa kanyang kasalukuyang antas maliban kung binigyan siya ng malaking bilang. Gayunpaman, ang pagkuha ng mga mas mababang antas ng table task ay isang hamon sa sarili nito. Ang mga 4th grade low-rank pill ay karaniwang nakalaan para sa mga disipulo na nasa level 1 at level 2 saints. Nagamit nila ang mga naturang table task ng mas mahusay dahil mas ulit nila ang mga epekto. Sa paglipas ng mga taon, ang kakulangan ng mga 4th grade medium rank pill ay naging dahilan upang manatili ang maraming disipulo sa level 4, level 5, at level 6 saint. Ito ay palaging isang matagal na pagsisikap na gumawa ng mga tagumpay ng walang akses sa angkop na mga table task, at ang mga disipulong iyon ay kailangang magtiis ng mabagal na pagunlad. Nagningning ang mga mata ng alagad. Hahaha. Si Elder Severin ay maaaring nagbigay ng ilang mga table task sa Great Elder. Ang tanging tanong ngayon ay kung ang mga ito ay mga 4th grade medium rank pill. Ngumiti sa kanya ang babaeng alagad na naghatid ng balitang ito. Maaari kang masiyahan kung gayon. Ang sabi ay ipinapatawag ka upang tumanggap ng isang pang-apat na baitang medium rank na tableta. Dapat kang magmadali at umalis. Ito ay isang pagkakataon na nais nating lahat. Kailangan ko pa ring ipaalam sa iba ko pang mga seniors ang tungkol dito, kaya paalam muna. Sabi niya bago tumalikod para umalis. Napuno ng pananabik ang mga mata ng lalaki nang marinig iyon. Kukuha ba talaga ako ng 4th grade medium rank pill? Baka sakaling maabot ko ang level 6 saint. Matagal ko na itong inaabangan. Naalala ko na medyo nahuli ako sa listahan ng mga nag-aantay, kaya swerte ako na pinili nila ako. Agad siyang lumipad at nagtungo sa meeting point para kunin ang mga table tasks. Bago siya dumating, may nag-aalalang paghihinala na sinabi niya kay Felipe na hindi nagtagal. Kailangang ipagpatuloy ang paghihintay dahil may 300 tao sa unahan niya. Mas nakakapagtaka na tatanggap siya ng isang 4th grade medium rank pill at hindi ang isang 4th grade low rank pill. Ginamit ba ng Great Elder ang kanyang impluwensya para payagan akong kumuha ng tableta? Lumiwanag ang mukha ng alagad sa isiping iyon at labis na nagpapasalamat sa pagiging napili. Nako, naiwang tulala siya nang marating niya ang tagpuan. Sina Felipe at Samuel ay parehong namamahagi ng mga table tasks sa mahabang pila. Ang bawat linya ay naglalaman ng humigit kumulang 200 mga disipulo, at higit pa ang lumilipad mula sa lahat ng direksyon. Lumapit sa kanya ang isang babaeng alagad. Magandang makita ka rito, Thierry. Dapat ay kumuha ka ng mga 4th grade medium rank pill, kaya pumila ka sa linya ng ating Great Elder. Ang mga gustong tumanggap ng mga tabletang may 4th grade low rank pill ay dapat pumila sa linya ng 2nd Elder. Natarante si Thierry at parang gusto pa ng kumpirmasyon. Sigurado ka? Gumanti naman ang babaeng alagad. Siyempre, ang mga tagubaylang ito ay ibinigay ng mga elder, kaya dapat na totoo ito. Ngayon, magpatuloy at sumali sa linya. Inilibot niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay lumipat upang ayusin ang iba pang mga disipulo sa pila. Si Thierry ay masunuring sumama sa pila, ngunit hindi niya mapigil ang magtanong sa isa pang kapwa-disipulo. Nandito ka rin. Sigurado ka bang kukuha tayo ng 4th grade low rank pill? May matitira pa ba pagdating sa atin? Kahit na naibigay na ni Elder Severin ang ilan sa mga pills na ginawa niya, malamang na hindi siya nakagawa ng ganoon karami ng tama. Paano tayo makakaasa na kukuha kung mayroon lamang 1 dosina o higit pang mga table tasks? Gayunpaman, ang sabi ng alagad kay Thierry na nakangiti. Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon lamang 1 dosenang mga table tasks? Nabalitaan ko na si Elder Severin ay gumawa ng higit sa 2,000 mga 4th grade pills. Mayroong higit sa 1,000 4th grade low rank pill at 1,000 4th grade medium rank pills, kaya makatitiyak ka. Ikaw at ako ay makakakuha ng ating bahagi. Higit sa 2,000. Hindi naman ako nagkakamali ng narinig, di ba? Napabuntong hininga si Thierry sa hindi makapaniwala.
Na ang isang tao ay gumawa ng isang kapansin-pansing dami ng mga 4th grade pills na may kasamang mahigit 1,000 bawat isa sa mga low rank at medium rank na pills ay walang alinlangan na isang hindi pa nagagawang tagumpay sa kasaysayan ng sekta. Hahaha. Tama ang narinig mo. Tingnan mo ang mga kasamahan nating nangunguna sa atin sa pila. Nakatanggap na silang lahat ng mga table task. Pinayuhan ng ating mga elders ang mga nabigyan ng tableta na magsanay ng masigasig at makamit ang kani-kanilang tagumpay. Kailangan din nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang panatilihing nakatatak ang ating mga labi tungkol sa presensya ng isang 4th grade medium rank alchemist na gusto nating magseselos sa iba pang sekta. Ipinaliwanag ng disipulo kay Thierry bago idagdag. Ang husay ni Elder Severin ay wala sa mundong ito. Lalong lalakas at lalakas ang ating sekta kasama siya. Ngunit hindi ba't sumali siya sa atin mga 10 o higit pang araw na ang nakalipas? Paano ito posible? Ang bilis niyang magpino ng mga table tasks ay talagang nakakatakot. Ang kanyang dedikasyon ay hindi natitinag din. Duda ako na natutulog siya sa gabi. Gulat na sabi ni Thierry. Mabilis na nakuha ni Severin ang paggalang at paghanga ng maraming elite na disipulo matapos nilang malaman na ang kanilang bagong elder ay naghanda ng napakaraming tableta para sa kanila. Samantala, ibinigay ni Larry, Mick, at ng iba pang mga master hall ng cultivator ang kanilang lahat upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa loob lamang ng isang buwan, si Nancy at ang kanyang mga katulad na ka-level na kasama ay umabot sa level 1 saint. Sina Luke at Rachel, na mas mataas na sa attainment kumpara sa karamihan sa kanila, ay nakamit ang status ng level 3 saints. Sa kabilang banda, sina Grace at Zoheb ay nasa level 2 saint. Ang bahagyang mas mababang antas na si Fiona ay naging isang level 8 warrior emperor, at si Sherlyn ang pinakamababang panimulang tagumpay ng 12, ay nagtaas ng kanyang natamo ng isang makabuluhang margin sa level 7 warrior emperor. Sa mga asawa ni Severin, si Sheila ay naging level 7 warrior emperor, si Diane, isang level 8 warrior emperor, at Sophia, isang level 4 saint. Ang paglukso ni Sophia ang pinakakapansin-pansin dahil sa una ay level 1 saint na siya. Ang kanilang mabilis na pag-unlad ay nagdulot ng inggit sa kanilang mga kapwa-alagad. Ang pagsulong ni Celine ay higit na kahanga-hanga kaysa sa iba, naabot na niya ang pagiging isang level 9 warrior king. Kung ipagpatuloy niya ang kanyang momentum na gumawa ng ganoong kabilas na mga tagumpay, maaari siyang maging pinakabatang saint. Sa kabilang banda, tumalon mula sa level 7 warrior emperor tungo sa level 2 saint. Ang kanyang pag-unlad ay nagpatibay sa kanya bilang isa sa pinakamalakas na saint sa sekta. Sa kabaligtaran, ang antas ng pagkamit ni Severin ay nanatiling medyo stagnant, umuunlad lamang mula sa mid-stage hanggang sa peak stage level 8 saint. Gayunpaman, ang kanyang mga natitirang kontribusyon sa sekta sa pamamagitan ng paggawa ng napakaraming mga table tasks ay nagdulot ng malaking kagalakan sa matatandang miyembro nito. Lalo na natuwa si Woolrich at ang mga elder na marinig iyon. Gayunpaman, biglang hinanap ni Gilda si Severin at sinalubong siya. Miss Gilda, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Nakangiting tanong ni Severin at natutuwang makita siya. Sagot ni Gilda. Wala naman. Gusto ko lang dumaan at tingnan ang pinakamamahal na bayani ng aming sekta. Napangiti si Severin. Binobola mo ako. Ilang sandali pa lang akong naririto, kaya hindi makatarungan na tawagin akong bayani. Baka magalit ang ibang elder kapag narinig nila iyon. Gayunpaman, ngumiti si Gilda at sinabi. Ngunit ikaw ay isang bayani. Nakagawa ka ng napakaraming mga table tasks para sa sekta. Maging ang tatlong mga 4th grade low-rank alchemist ay naging inspirado sa iyong masipag na pagsisikap. Napagtanto nila na dapat silang magsumikap sa paggawa ng mga pildores lamang, at sa palagay ko ang maliit na kompetisyon na ito ay gumagawa ng mga kababalaghan. Nga pala, nasaan si Diane at ang iba pa? Curious na tanong ni Gilda nang mapansin niyang wala sa mga asawa ni Severin ang lumabas para salubungin sila. Ngumiti si Severin at sumagot. Lahat sila ay abala sa pagsasanay. Ang kanilang mga natamong tagumpay ay naging mas matatag, at sila ay sabik na mag-improve pa. Sila ay naudyukan na lumakas dahil sa pagkakataong makapasok sa Paradise Secret Realm.
Lahat sila ay interesadong malaman kung ano ito sa loob, kaya sila ay sabik na maglakbay sa kaharian kasama ako. Suhestyon naman ni Gilda. Gusto mo bang magpahinga sandali at mamasyal kasama ako? Sandaling natigilan si Severin. Kung tutuusin, nakilala si Gilda sa kanyang maaliwalas na kilos bilang pinakamagandang babae ng sekta. Dahil sa dati niyang pakikipag-ugnayan kay Frederick, pinamunuan niya ang isang medyo liblib na light at madalas na ginugugol ang kanyang oras sa paglalaro ng play na ng mag-isa. Pinigilan niya ang pakikisalamuha sa mga lalaking disipulo, pati na rin ang paglakad kasama nila, kaya nakaramdam ng pambabala si Severin nang iabot niya ang imbitasyon sa kanya. Mula noong gabing iyon ay daladala na ni Severin ang pagkakasala sa kanya dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pagkuha sa unang pagkakataon ni Gilda. Gusto niyang bumawi, ngunit naging abala siya sa paggawa ng mga table task kaya hindi siya nakahanap ng angkop na pagkakataon para lapitan siya. Ang paanyaya ni Gilda na sumama sa kanya ay isang positibong senyales na wala siyang anumang puot sa kanya, at maaaring magpahiwatig pa na komportable siya sa kanya. Ngumiti si Severin at pumayag. Gusto ko yan. Tamang-tama ang panahon ngayon para mamasyal. Tumanggaw si Gilda at sabay silang pumunta sa isang batong landas. Maya-maya, nag-alinlangan si Severin. Maraming tsismis tungkol sa iyo kamakailan. Hindi ako sigurado kung alam mo ang mga ito, ngunit sana ay hindi mo isapuso. Tumawa si Gilda. Narinig ko silang lahat. May nagsasabi na ako ay isang babaeng pangkama. Ang iba ay nagsasabi na hindi ako isang tapat na tao. Ang mga tao ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa akin. Bahagyang umawang ang bibig ni Severin. Naisip niya noong una na baka hindi alam ni Gilda ang mga tsismis sa paligid dahil bihira itong makipagsapalaran sa labas. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagpapalagay ay napatunayang mali. Tumingin ito sa kanya at nagtatakang nagtanong. Hindi ka ba naaabala nito? Sagot ni Gilda na may pilit ng ngiti. Magkakaroon ba ng anumang pagkakaiba kung ako? At saka, malilimutan ng mga tao ang lahat ng ito sa paglipas ng panahon. Pinag-uusapan lang ito ng lahat dahil kamakailan lang ito nangyari. Tumanggaw si Severin. Maraming tao ang nagsasabi na si Frederick ay hindi isang mabuting tao. Pakiramdam nila ay masyado niyang binibigyang importansya ang isang babae sa unang pagkakataon. Maraming tao ang nakikiramay sa iyo at lubos na sumusuporta sa iyo. Isang mapait na ngiti si Gilda. Maaaring iyon, ngunit hindi ko maitatanggi na ang buong episode na ito ay isang kahihiyan.